Nilaso ng service dog ng mga galit na kapitbahay. Ang ginawa ng amo nito ay ikakagulat niyong lahat. Nang malaso ng aso sa ating kwento ng kanyang mga galit na mamamayan sa lugar, ay nauwi ang lahat sa isang emosyonal na eksena at pangyayari. Nag-iiyak at napapasigaw na ang babae habang nakikita ang kanyang matalik na kaibigan na nangingisay sa sahigat nag-aagaw buhay. Napagmasdan niyang dahan-dahang pagkawala ng buhay ng kanyang alaga. Matapos ang maraming taon nilang naging pagsasama ay hindi niya matanggap na ganun na lang ang pangyayari. Alam na naman niya kung sino ang responsable sa nangyari at determinado siyang mailagay sa ayos ang lahat. Pero ng mga sandaling yun ay wala pa siyang magagawa na kahit ano. Niyakap na lamang niya ng mahigpit ang kanyang matalik na kaibigan habang nanginginig ito at pilit na lumalaban sa buhay. Umaasa na lamang na sa paraang kanyang ginagawa ay nabibigyan pa rin niya ng pangangalagang kanyang aso sa mga huling sandali nito sa buhay. Wala din siyang ibang masisi kundi ang kanyang sarili kung bakit ba niya nagawa pang bumalik ng China. Dito niya naalala isang sandali kung saan naglalakad lamang siyang mag-isa sa isang air tunnel patungo sa kanyang eroplano. Kinakabahan pa si Lewin ng mga oras na yun lalo't maraming taon na rin kasi siyang hindi nakakabalik sa China. Ilang buwan din niyang kailangan manatili dito bago lumipat at bumiyahe patungong Europe. Sadyang may isang bagay lamang na bumabagabag sa kanyang isip na para bang nagsasabi ng kanyang nagawa isang malaking pagkakamali. Kumalma lamang ang kanyang pangamba dahil sa kanyang service dog na komportable lagi nakatabi sa kanya sa bawat pagkakataon. Labis na minamahal ni Lewin ang kanyang golden retriever na si Julie na dahil isang service dog ay legal ding mai-travel sa kanyang eroplano suot ang isang pulang jacket para sa pagkakakilanlan nito. Sa lahat ng oras ay hindi nahihiwalay si Lewin sa kanyang kaibigan. Lumaki na ito sa kanya sa Amerika kung saan siya namalagi ng maraming taon. Isa ito sa naging malaking desisyon ng kanyang buhay para lamang matanggap siya sa isang trabaho. Hanggang sa mapagtanto niya ang kanyang alagang pinakamagaling na tagapag-alaga at tagagabay ng kanyang nakasama. Gayunpaman ay ito lamang ang unang pagkakataon na may sasama niya si Julie sa isang pangmalayuang biyahe. Kaya naman rin siya sigurado sa kanyang ginagawa. Pilit niya lang niyang inaalis sa mga takot na gumugulo sa kanyang isipan. May mga kultura sa China kaysa sa lugar na nakasanay ni Julie at may problemang karamihan ng mga tao doon sa isang aso. Naniniwala kasi sila na ang mga ito ay kadalasan ay pinamamahayan ng masamang espiritu. Iniisip na lang niya na dahil sa ilang buwan lang naman siyang mananatili doon ay wala namang magiging problema. Sa buong buhay ay yakap-yakap lamang ni Lewin si Julie. Makalipas ang mahabang 15 oras na biyahe ay ganap na rin nakalapag ang eroplano. Pagkasakay ng kotse na maghahatid sa kanyang tutuluyan ay nadama na muli ni Lewin ang ganda ng paligid kung saan siya isinilang. Mabilis ding bumalik sa kanyang natural niyang lengguwahe. Wari mo bang nadadama niyang nagbalik siya sa pagkabata nang mapabalik siya sa kanyang bansang sinilangan? Isang bagay din nagbibigay paalala sa kanya ng malaking pagkakaiba ng kanyang bansa lalo nang may kinalaman sa kultura at tradisyon. Napapansin na nga din ni Lewin ang kakaibang tingin ng mga tao doon pati ng mga bata sa kanyang service dog na si Julie. Sa katunayan, sa pagkababa niya pa lang sa eroplano ng China ay sinalubong na kaagad siya ng maraming katanungan kung saan kinakailangan pa niyang maglabas ng ilang dokumentong may kinalaman sa kanyang alaga. Maging ang driver ng taxi na kanyang sinakyan ay nagkaroon din ng pag-alinlangan sa una bago sila tuluyang pasakayin. Humingi din ang driver ng ilang papeles para makaiwas sa problemang maaring madala ng aso sa kanya. Maging ang pagbili ni Lewin sa pagkain ng kanyang alaga hindi naging madali para sa kanya, kung saan kinailangan pa niyang pumunta sa malayong parte ng bayan para makapamili sa isang special na pet store na may desenteng produkto. Dito, nakilala ni Lewin ang vet na si Lee. Parehas silang may matalik na kaibigang golden retriever at parehas ding nakikipanirahan sa Amerika. Si Lewin ay nanirahan naman sa isang apartment na may maliit na balcony kung saan niya matatanaw sa baba ang kanyang hindi kalakihang lote. Nakita din niyang lugar na yun bilang tamang lokasyon para sa kanyang aso. Kasabay naman ng masayang paglalaro ng aso ay sumasabay din ang pang-insulto at pananakot ng mga kapitbahay ni Lewin. Ang kanyang kapitbahay ay panay lamang ang kwentuhan at inuman sa labas na tila walang magawa sa kanyang buhay bukod sa pumuna ng kanyang kapwa. Noong una ay napili na lamang ni Lewin na manahimik
Pero sa huli ay nagawa niya ding magkaroon ng tapang para sila kumprontahin. Sa kabila ng pinagdadaanan niyang chronic anxiety ay lumalalim ng biglang kanyang hininga. Agad na dumako si Liwin sa kanyang kapitbahay para ito katukin at makausap. Doon ay pinagbuksan naman siya ng isang lalaking naninigarilyo. Nakikita din niya sa likuran ng lalaki ang pagiging makalat nito. Si Liwin naman ay maayos na nagpakilala at nagpahayag ng kanyang istorya. Kinakabahan siya noon pero alam niyang kailangan niya yung gawin kahit pa napapansin niya tila hindi na interesado pa ang lalaki sa kanyang mga sinasabi. Imbis na maayos na tugon din ang matanggap ni Liwin ay nagawa pa siyang bugahan ng lalaki sa mukha ng usok. Pagkatapos noon ay sinara na lamang ng lalaki ang kanyang pintuan. Muli kinatok ito ni Liwin, dahilan para magalit na siyang harapin ang lalaki na nagsisigaw na lamang bigla at pinagduduro ang kanyang aso. Sinabihan ng lalaki si Liwin na umalis na ng kanyang apartment kung ayaw niyang puwersahan na mapalayas ng kanyang mga kapitbahay. Kasunod noon ay bigla na namang sinara ng lalaki ang kanyang pintuan. Sinubukan din naman ni Liwin na dumulog sa mga otoridad pero pinagpasapasahan lamang siya sa loob ng stasyon na para bang walang sumeseryoso sa kanyang sinasabi. Isang linggo ang makalipas ay naging usap-usapan ng asong si Julie ng lahat. Sinasabi nilang na si Julie umano'y isang mapasaway at agresibong hayop na pwede nilang ikapahamak. Si Liwin naman para mapangalagaan si Julie ay agad na dumako sa Animal Protection Group ng kanilang bansa para makahingi ng tulong at pagsuporta. Lingid sa kaalaman ni Liwin ang susunod na mangyayari. Isang umaga isang trahedyang nangyari kung saan umuwi na lamang si Julie sa kanyang apartment, dala-dala sa kanyang bungang isang parte ng laman ng manok na halos magkalat na sa sahig sa labis na pagkain ng aso. Gayunpaman ang manok na yun ay hindi nanggaling kay Liwin at huli na ang lahat na mapagtanto niya ang nangyari. Agad na sinugod ni Liwin si Julie sa vet clinic. Sa kabila ng kabigatan ni Julie ay nagawa pa rin itong buhatin ni Liwin sa labis na pag-aalala. Agad na ipiniliwanag ni Liwin kay Lee ang lahat at sinabing malamang nanalason si Julie. Hindi na rin ito bago kay Lee dahil ang animal poisoning umano ay madalas talagang nangyayari sa China. Agad binigyan ni Lee ng medisina ang aso at sinuri na rin ang tibok ng puso nito. Pero nagdedeliryo na si Julie dahilan para magiyak at mapasigaw na lamang si Liwin ng labis na paghihinagpis. Ang mga taong naruroon man ay halos mapaluha sa madamdaming eksena na kanilang nakikita. Ang tanging nagagawa na lamang ni Liwin noon sa kanyang matalik na kaibigan ng mayakap ito ng mahigpit. Paliwanag ni Ling na may insidenteng nagagawa nilang magamot ang isang hayop na nalason. May kondisyon na sa puso si Liwin simula pa noon, kaya naman wala na siyang lakas pa para makalaban. Umuwi na lamang si Liwin sa kanyang apartment na napupuno ng paghihinagpis at pangungulila. Naging malaking parte si Julie ng kanyang buhay kaya naman napakasakit sa kanyang mangyari. Para makagaan ang kanyang loob ay nagawa niyang maipost na din ito sa kanyang Facebook kung saan may babahagi niya at may lalabas ang kanyang naging karanasan at pinagdaanan. Isang post na mabilis na kumalat at shinare ng libo-libong katao. Sa puntong nagawa na ni Liwin na makipag-usap sa mga state officials para makapagsagawa ng plano na mas may kinalaman sa mas maayos na proteksyon sa mga hayop. Nagtrabaho na rin si Liwin sa kliniko sa naroon si Lee. Alam ni Liwin na hindi na niya may babalik pa ang buhay ng kanyang matalik na kaibigan. Pero hindi pa huli ang lahat para maging tagapagligtas siya ng marami pang mga hayop.